So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase itong bagong labas na sobrang solid na 5G smartphone today, which is a Poco M8 5G. So tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's content, bibigyan ko kayo ng 5 reason kung bakit maganda rin i-purchase itong Poco M8 5G at kung bakit isa rin to sa pinaka-solid na 5G smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. So ito ay lumabas lang ngayong January 2026. Latest and greatest po ito ngayon ni Poco ngayong taon. So ang SRP nito mga idol, biruin mo yung 8GB 256 which is ito ay merong SRP na 13,000 pesos. Tapos yung 4GB ay yung 8GB 512 neto is around 15,000 pesos. Pero ito magandang balita. Dito sa ating product link, sa view products natin, mura nyo lang makukuha itong Poco M8 5G. Nakuha ko lang to around 8 to 9,000 pesos. Parang 8,500 ko siya nakuha. At with voucher yan. So again, pag dito kayo bibili sa ating product link, meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo dito sa Poco M8 5G. Malaki rin yung makukuha nyo, 1,000 to 1,500 pesos discount voucher pag in-order nyo tong Poco M8 5G dito sa ating product link. So ilalagay ko rin yung product link ng Poco M8 Pro 5G. So dalawa yan, M8 and M8 Pro, para may pagpilian kayo. Pero again, pag bibili nyo to sa offline store or sa mall, medyo mahal po talaga siya. Kaya dito na lang kayo bumili sa official store po ni Poco yung pagbibilan nyo. Kaya no worries, wala pong scam na nangyayari dyan. Official store po yan. At darating naman sa inyo ng safe yung unit nyo. Ito, doon ko rin yan in order. Kaya huwag kayong mangamba dahil ito ko rin binili ang Poco M8 5G sa official store yan. At syempre yun nga, parati kong pinupush yung bumili dito sa online kasi meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo. So again, napakalayo sa kanyang SRP at ang first reason natin why should buy the smartphone, wala nang iba display. Tingnan nyo naman yung display niya pag dito sa video natin, di ba? Grabe liwanag. So 3200 nits of brightness ito. Ang maganda sa Poco M8 5G mga idol is curved display siya. So 5G entry level curved display smartphone, di ba? Solid. AMOLED display, 6.77 inches, Full HD Plus, 1080p resolution. So yan yung isang reason natin kung bakit magandang i-purchase. So dahil meron siyang premium display. So panigurado pag maglalaro kayo dito or manonood, may enjoy nyo or ma-appreciate nyo yung display na ito. Hindi lang yon. For example, nasa outdoor kayo, ginagamit nyo to. Meron din tong magandang feature which is sunlight mode. So yung sunlight mode na yan is nagbibigay siya ng extra sa brightness pag nasa outdoor kayo. So ayan o, brightness, sunlight mode nakalagay. Ayan o. So adjust brightness to strong ambient light to prevent the screen from going dark. Na usually kasi 'di ba, mayroon tayong mga consumers na ginagamit ang smartphone nila sa outdoor or yung work nila isa sa outdoor like yung mga motor taxi riders natin or delivery riders. No worries, pag binili nyo to mga idol is makikita nyo pa rin ng very clear yung display nito. Kaya ma-appreciate nyo yung display quality ng Poco M8 5G. 5G smartphone entry level pero napakaganda ng display quality. Next is processor. So kung naghanap kayo ng Qualcomm Snapdragon na processor na 5G, ito na maganda rin i-recommend sa inyo. Ito ay merong Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor. So isa siyang when it comes sa Snapdragon 6 Gen 3 kasi parang ano yan nasa entry level par na 5G na na 5G chipset na which is naman dito naman to. So again, ang SRP nito is for mid-range pero when it comes sa kanyang online price, entry level nyo naman makukuha ito mga idol. So far na-try ko na yung Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. It can handle AAA games din naman. Pero dito mga J-Vlog is ano naman, i-game test natin. Ito yung mga i-game test ko sa ibang video. So stay tuned lang mga idol. Pero doon, na-try ko na yung 6 Gen 3 sa ibang device. So far, so good naman yung performance. It can handle din naman. At hindi po mabagal na processor yan. Expect nyo naman yan. So mga casual things, day-to-day tasks, panigurado mapoprovide naman yan ng Poco M8 5G. So yan yung isang reason natin why you should buy this smartphone is meron siyang snappy processor for its price. Third mga ka-J-Vlog, yung kanyang RAM at ROM. So kilala si Poco ngayon sa pagbibigay ng mga matataas na RAM at matataas na ROM, especially for its price. So meron siyang 512GB and 256GB of internal storage. Wala po itong 128GB kasi usually pag mga murang entry level 5G, usually 1
228 lang yan o 4GB. Ito po sa presyong 8,000 pesos to 9,000 pesos, 8GB 256 na. So, syempre, in today's time, kailangan talaga natin na merong plenty of RAM at plenty of storage na mga gamit at meron yan dito sa Poco M8 5G. Kumbaga, yung 128 kasi the best minimum na natin na pwede makuha yan at yung 256 na yung pinaka the best option or yung ino-option na ng karamihan kasi nasa gitna yan ng 128 at 512. Sa 256 kasi mga J-Vlog, ang dami nyo na pong malalagay. And out of the box, ito po ay meron 223GB of internal storage na lang na libre. Ang laki na agad ng nakaya niya storage. Biruin mo 32GB na agad kasi kasama doon yung extended RAM at yung mga ibang applications dito or yung mga ibang features niya. Pero again, tulad ng sinabi ko sa inyo, when it comes sa HyperOS, main disappoint lang ako is bloatwares. So yun, no, may naka-install na games, blah 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 na ganyan. Although I know meron naman ding option na i-close yan. Pero sana 'di ba out of the box wala na yan. And I don't know kung sa file manager is meron pang ads kasi dati may ads to nung nag-scroll ako. So minsan pag nag-scroll ako sa sa file manager, ayan. Speaking, may ads talaga. 'Di ba? Nakaka-disappoint lang mga ka-J-Vlog when it comes sa file manager. Alam mo yung nag-scroll ka lang to look on your files tapos nakakonek ka sa internet, magkakaroon siya ng mga ads na which is yun yung pinaka nakaka-disappoint lang sa HyperOS na sana alisin na nila. Kasi dapat wala naman talaga yan kasi hindi naman ino-option ng mga consumers yan. At yung file manager is part na yan ng smartphone mo, hindi mo naman yan di-download ng merong kapalit, di ba? Tulad na lang siyempre pag magda-download ka ng free sa mga app stores, may kapalit yan, ads. Pero ito kasi yung basic tool na ng smartphone pero may ads. So hopefully talaga alisin na ng Xiaomi yung mga bloatwares ng HyperOS. Sobrang dami. And of course, yung mga ads na yan, di ba? Yun lang naman, pero syempre overall, UI naman ng Xiaomi maganda, very clean, very user-friendly. Yun lang talaga yung pinoproblema ko dyan. Next, mga J-Vlog or third reason why you should buy this device. Fourth reason why you should buy this device is overall is yung speakers. So, napakalakas ng speakers nito mga idol. So, meron siyang dual stereo speakers, sound by Dolby Atmos. Hindi lang yan. Dual stereo speakers na nga. Meron pang booster up to 300% volume. Ewan kung makita. Ayan. Up to 300% volume pa to mga idol. So, napakalakas ng speaker netong si Xiaomi, si Poco M8 5G. And syempre sa ating full review, i-speaker test natin tong smartphone na to. So napakalaking tulong din sa smartphone yung meron malakas na speaker. Syempre, tulad na lang pag naglalaro kayo, mas may enjoy nyo yung intense ng nilalaro nyo. And of course, pag nanonood kayo, mas ma-appreciate nyo siya. So bibigyan kayo nito ng immersive sound sa murang halaga lang, di ba? Next mga ka-J-Vlog is of course yung kanyang battery and fast charging rate. So sa battery, I know yung iba pag narinig na 5K maliit na hindi Ito is 5500 mAh. Malaki to mga ka-J-Vlog at yun yung malupit dito. Yung ergonomics nito is napaka-solid. Biruin mo 5500, ang nipis niya mga idol, di ba? Na-maintain nila yung manipis na smartphone sa malaking battery capacity tulad before nung unang-una pa lang una pa lang na-introduce ang 5K mAh, ang tataba ng smartphone at ang bibigat. Ito po mga ka-J-Vlog, ang ninipis na ang mga 5K mAh battery capacity. Hindi lang yon, ang bilis din mag-charge dito dahil support to ng 45 watt fast charging rate. So, napaka-bilis lang yan. Maning-manila mo full charge yung 5500 mAh battery capacity ng Poco M8 5G. In less than 1 hour lang, full charge na yan. For example, naglalaro kayo na low bat, i-charge nyo lang, kumain kayo, maligo kayo, after 1 hour, full charge na agad itong device na to. Ganon din sa scenario, for example, nakatulog kayo or galing kayong trabaho, nakauwi kayo, natulog kayo, nalimutan yung i-charge yung smartphone nyo, paggising nyo low bat, salpak nyo lang, maligo kayo, kumain kayo, after nung pag-alis nyo, full charge na agad itong smartphone na to. So, ganyan ka-convenient yung charging rate na mo offer ng Poco M8 5G at kasama po or included sa box yung charger niyan. So, ganyan kaganda yung Poco M8 5G sa charging rate. So, yun mga ka-J-Vlog ang ating 5 reason why you should buy this smartphone in 2026. Definitely, napaganda niyang i-recommend sa mga consumers natin. At isa to sa pinakamura na 5G smartphone na pwede nyo ma-purchase. I think phase out na yung Poco M7 Pro. Wala na ako nakikita niya sa online. Pero tingnan nyo na lang, comment down below or meron pa. Ito na pinalit. And I think ito yung successor ng Poco M7 Pro 5G. Hindi po yung Poco M8 Pro 5G. Kasi yung M7 Pro at yung M8 5G ay hindi po sila nagkakalayo ng presyo and SRP. I think yung SRP rin ng Poco M7 Pro is nasa 12,000 before. Same na same din dito sa Poco M8. Yung Poco M8 Pro 5G medyo expensive kasi nasa around 17,000 pesos. Kaya yata yun.
kaya mas mahal na siya compare sa M8 5G. Kaya for me, ito yung the best option to go sa murang halaga na 5G device ngayon 2026. At kung interested kayo makuha to ng napakagandang deal, click nyo na tong view products natin. Mura at bagsak presyo lang itong Poco M8 5G. At syempre, pag galing kayo dito sa ating video, meron pa magja-generate na special YouTube voucher para sa inyo up to 1,500 pesos. 1,000 to 1,500 pesos. Ano pang hinihintay nyo? Grab nyo na yung chance makuha tong Poco M8 5G sa murang halaga.